Hello guys, kabababa ko lang sa bus. Ngayon naglalakad papunta doon sa aking apartment. Ngayon, iniwan ko lang yung gamit ko at lumabas ulit kasi ang time ko doon sa clinic, ang appointment ko is 11, 10:30 na pala. Sana mahabol ko pa ang aking appointment. Kasi ngayong araw na ito makukuha ko ng aking ngipin, yari na daw. So ito, nagmamadali na akong naglakad papunta doon sa clinic kung saan doon ako nagpagawa ng ngipin. Sabi ng kaibigan kong mag-shortcut daw ako dito kasi mas mabilis daw dito makarating o mas shortcut daw dito na way. Kaya first time ko dumaan dito, sana totoo. Kasi nakakahiya naman ako pa ang malate. May iba-iba ang kukuha ng appointment doon. Ako is 11. Kasi late ako nakalabas kanina kasi matagal dumating yung mag-a-assist sa kasama ko sa pag-aalaga ng aking matanda. Kaya sa ngayon ito, tinanggal ko na yung jacket ko kasi naiinitan na talaga ako sa daan sa kakamadali. Sana mahabol ko pa ang aking appointment kasi 11 o'clock in the morning daw. Tara na guys, samahan niyo ako sa aking paglalakad. Guys, pagkaisipin niyo hindi ako bakit hindi ako nagtataksi o bakit hindi ako nagbabas papunta roon. Ito lang kasi ang time ko during sa day off ko, ang paglalakad. Nag-i-spare talaga ako ng time para makapag-walking. At tingin ko na may kaya pang ihabulin. So, nag-walking ako. Kasi pag-uwi na ako sa apartment ko, tatamarin na rin akong lumabas ulit. At saka yun din ang time ng aking pahinga. Kaya hanggat kaya pang maglakad papunta roon, nilalakad ko na lang. Pwede naman mag-taxi, kaya lang may time naman na makapaglakad. Bakit hindi maglalakad? Kasi sa trabaho ko kasi nakakulong lang sa bahay at hindi ganong naglalakad. Kaya kailangan ko talaga ilakad ang aking paa sa oras ng aking day off. Kung sakaling malate ako ngayon guys, kasi hindi ako sigurado, gawa ng di ko pa gano'ng kabisado tong tinuro na aking kaibigan. Dito daw ang shortcut way. Kung malate man, kung may iba mang kliyente doon, maghintay na lang ako kung kailan maging bakante kasi kasalanan ko naman din kung malate ako. Sana walang kliyente sa oras na pagdating ko doon. Kasi tingin ko malilate talaga ako ngayon kasi paliko-liko kung aking dinadaanan na daan. Hala guys, mukhang maliit ako nito. Parang mas malayo yata dito paliko-liko, ang daming liko-likoan. Hala, malapit na mag-11 guys, parang ang layo ko pa sa clinic. Pero alam nyo guys, mas maganda dito daanan kasi hindi gaanong matao. Mahirap kasi maraming tao. Alam niyo naman tong area na to doon sa sentro, napakadelikado pag maraming tao. Nakailang beses na nangyari na may mga sakunang pangyayari. Kaya mas maganda umiiwas sa maraming tao. Siguro mas okay na rin dito daanan kaysa doon. Kung makakaiwas ka sa crowded, dito is peaceful na daan. Wala ganong tao at kahit malayo okay na lang, basta yan na lang ang plano ko kapag malate, makikiusap at maghingi ng sorry. Guys, ito yung makikita yung kali-kali ng Kisilay guys. First time ko rin pumasok dito sa kali na to. May mga maganda naman siya pala may mga kainan. Saka mas mura yata dito ang mga bilihin kasi hindi siya sentro.
Guys, ilang kanto na yung likuan ko guys. Ganun pa rin. Hindi pa rin ako nakarating sa clinic. Para yatang mas malayo dito. Ano to, malilit na ako. Kaya binilisan ko na talaga maglakad pero parang malayo pa ako eh. Wala na, late na talaga ako nito. 11 na eksaktong 11 na guys. Naligaw na yata ako nito guys kasi ang tagal-tagal kong hinanap yung kalye ng clinic hindi ko pa rin mahanap. Lalo pa akong parang parang natagalan ng husto. Ano ba nangyari dito sa akin? Naliliko nga ako dito kung baka nandoon na sa dulo yung diretso na lang. Diretsuhin ka na lang muna. Baka pagdating doon sa dulo, yun na yun. Tingnan ko muna. Ano pangyari sa akin? Mukhang napalayo ako ng husto nito. Hindi tama yata ito yung dinadaanan ko. Baka doon sa kanto na yan, liliko na ako. Kasi kung lalagpas pa ako doon, parang tingin ko hindi na tama eh. Makaliko nga dito. Nakailang liko-liko na ako nito. Ang layo na ng aking narating. Nauhaw na ako guys, bumili muna ako ng tubig. Sa wakas nakarating din guys, pero late ako ng 30 minutes. Late ako ng 1 hour yata sa paglalakad sa kakaliko-liko ng mga corners kaya mahirap talaga pag hindi mo ganun kabisado ang daan. Kaya ito, tinatry ko na ang aking ngipin, inuga-uga. Sana maganda. Buti na lang hindi nagalit itong technician guys, na late ako ng 30 minutes at wala na ang ibang kliyente kaya nakasalang agad ako na inayos na yung aking ngipin, sinusukat-sukat. Andito na naman yung ibon. Nakakatuwa. Ang sarap niya asarin. Parang gusto pa niya akong kagatin guys. Sabi nila nagsasalita. Hindi naman pala nagsalita ito. Last na to guys at matapos na ito at magbabayad na ako tapos aalis na ako.
Ngayon, tapos na ako sa clinic, guys. Na salpak na aking bagong ngipin. Nailagay na. At ako nasa labas na. Papunta na ako doon sa bilihan ng pantalon. Kasi nagpabili ng pantalon ng aking kasama. Papunta muna ako doon sa gustong shop niya. At saka, kung may makitang pharmacy, pupunta din ako sa pharmacy. Kasi may pinapabili din yung isang kasama kong Pilipina. Dito guys is matao talaga guys, kaya bilis-bilisan ko na. Bumaba ako sa metro, nagtitingin-tingin dito maps, dito sa metro kasi medyo hindi ganon, medyo safe. Magtitingin-tingin muna ako kung may magustuhang bilhin. Katapos nito ay diretso na ako doon sa sakayan ng bus. Ayan, paakyat na ako nito guys. Yung daan na yan ang palabas doon sa may bus stop o bus station. Papunta doon sa aking apartment. Sa harap lang ng Gubin Park. Ngayon, hindi nyo makikita ang Gubin Park kasi, yung Gubin Park kasi, nilagyan ng bakod. Binakodan. Dito guys, ayaw ko mag-stay na matagal dito pag sana may bus agad na dumating kasi nakakatakot dito pag mag-stay ng matagal dahil marami sa kunang mga pangyayari dito hindi ka nais at hindi ka safety kung mag-standby ka dito na area. Ayan, nasa bus na ako guys, nakasakay na sa wakas. Buti na lang pagdating ko sa bus station, dumating agad yung bus ng Lusong Sakyan. Nakababa na ako guys at dumaan muna ako dito sa pharmacy kasi wala akong nakitang pharmacy doon. Thank you sa iyong binigay. Ang sarap. Amoy pa lang, ang sarap na. Sa mga binigay mo, saring tuyo na pagkain. Thank you talaga, Rose. Thank you, thank you. May bagoong pa, oh. Ang sarap. Ang bango. Tapos na yung aking ngipin. At pagkatapos ay binigyan ako ng ganito. Asa ka pa. Iniwanan niya doon sa, pinadala niya sa asawa niya kasi may pasok siya. Ang sarap. Thank you, Rose. Thank you talaga. Thank you sa biyaya. Hanggang dito na lang guys at ako'y magluluto ng aking pagkain. Bye! Guys, huwag kalimutang mag-subscribe, click ang bell button at makita tayo sa next episode ko. Mag-comment kung anong gusto nyo i-comment. Thank you for watching!